Uulitin ko lang. 3 months ago, inoperahan dahil sa right coronary artery CTO. Natapos ang operasyon bago nakarating sa true lumen. Ayon sa kulay sa Doppler ultrasound, normal ang puso. Ejection fraction, 68.4%. Pero sa angiogram, may calcification at pagkitid ng ugat. Yung malapit sa dulo, may harang. Ikaw, anong dapat gawin? Yung lesion, nasa rear fork. May mga lesion mula sa umpisa hanggang sa rear fork. Di tayo pwede magsimula sa harap. Ba't di tayo magsimula sa lesion sa kaliwa? Subukan natin ang pabaliktad. Pag-isipan mo. Sa harap o sa kabila? Mas maliit kasi ang mga ugat na nasa rear fork. Di makikita ng malinaw. Masikip tapos may calcification. Kung sa kabila naman, kailangan muna gamutin ang sugat, kaya hindi pwede. Simulan sa harap. Sige. Tandaan mo, ang ugat sa magkabilang dulo below 2.0, sobrang kitid ng butas. Ang nipis. Ba't nasa taas yung guide wires at wala sa main branch? Meron tayong 2 branches. Yung pangalawang segment, sa right coronary, may konting kurba pababa. At naharangan ng stent, kaya di makakalusot. Ako na ba? Subukan ko ulit. Sa left ventricular branch. Tama ang root. Ayos, nagawa mo. Sige, kaunti pa. Kaunti na lang. Sobrang kipot. Oo. Meron yung paliko sa bandang likod. Hindi malinaw ang second segment. Kaya mong ituloy. Papunas. Masyadong delikado. Ako na dyan. Kumusta? Nabuksan na nila. Uy, congratulations ha. Wang Yangming, ang husay mo. Tamang-tama, may handaan mamayang gabi. Celebrate tayo. Teka, saan ka pupunta? Hindi ka man lang magpapasalamat? Dapat mapasaya mo siya ngayon. Ngayon naman, lagyan ng asukal. Saan po lalabas ang cotton candy? Dito sa paligid ng bowl. Maya-maya lang mapapalibutan na yan ng cotton candy. Parang Dahil magic. lang sa asukal, lalabas na ang cotton candy dyan? Ano ka ba? Hindi ka pa nagkaroon ng ganyan nung bata ka? Di ko makita. Abang ka lang. Ano kayang nangyayari? Sabi niyo po, maghintay lang, Oo, di ba? kailangan talaga magtiyaga at maghintay. Sige na naman, lumabas ka na. Teka, ano kaya kung kantahan mo muna kami, Hami, habang naghihintay tayo? Gusto mo si Tita Yang na lang? Naku, ba't ako? Wag na lang, di ako marunong kumanta. Eh di si Liu Fei na lang. Oo nga, ikaw Hindi na. rin ako marunong kumante. Tone deaf ako eh. Kumanta ka na, Liu Fei. Tanong mo mama mo. Ano ba yan? Gaano kaya katagal Ikaw bago? na lang po, ma. Kanta na. Ang cotton candy, mas masarap kainin. Wow, ayun na siya!
Yun, ayos! Dali, Papa, kunin mo na. Ilagay mo na sa stick, Papa. Oo, nakabang na. Gawa tayo ng malaking cotton candy, ha? Igagawa kita ng cotton candy na mas malaki sa ulo mo. Gusto mo ba yun? Sige po. Dali. Ko, ang liit Uy, dun sa huwag ilapit dulo. ang kamay mo. Gusto ko po yung malaki talaga. Congratulations! Wow! Para saan? Sa surgery. Balita namin tagumpay yung procedure na ginawa mo kanina. Mahirap daw yung surgery na yon, di ba? Oo nga, good news yon. Dapat uminom tayo ng konti mamaya. Hindi pwede yung konti lang. Siyempre, dapat marami. Kilala ko yung kapatid ko. Palalampasan niya rin yung trauma niya. Wala kaya akong trauma. Nakwento sa akin ni Yang Yang yung tungkol sa veterans case. Sabi niya mula noon na ilang ka na at ayaw tumapak sa OR. Pero nagawa mo kanina, kaya dapat mag-celebrate tayo. Huwag ka maniwala sa kanya. Pinalaki niya lang. Madalas ang surgery niya ngayon. Normal na siya uli. Anong ibig mo sabihin sa normal na siya? Oh, Hami, heto na. Wow, ang laki. Parang ulap. Patikim mo kay Tito yan. Tito, gusto mo po tikman? Ayoko niyan. Huwag mo akong hatakin. Masarap po to, Tito. Sige na po, tikman Hindi mo nga, na ayoko kahit nga konti niyan. lang. Sige Wag na. na. Sayang, kulit Sige mo na naman po, eh. Tito, tikman mo Ayoko na. nga niyan. Ano ka ba? Huwag mo namang idama yung bata. Pambihira ka naman eh. Liga na, anak. Labas tayo. Ay, Huwag ka nang umiyak. Bigyan na lang natin kay Pito, ha? Makinig ka sa akin, kapag tinabig mo yung tubig na yan at tumapon, iiyak ako. Di mo ako mapapatahan. Teka, ano kaya kung mag-travel tayo at mamasyal? May inorganize na hiking trip ang department namin. Pwede ang pamilya. Lista na kita? Ayoko. Hindi ka rin pwede dun. Ha? Ako? Bakit hindi ako pwede? Nagre-recover ka pa eh. Kailangan ng 1 taong pahinga. Lagi mo na lang sinasabi yan. Ayaw mo kong pakinggan. Kinumpirma ng mga doktor, ayos nga lang daw yung daily activity ko. Tama naman ang sinabi nila. Pero daily activity ba ang hiking? Marami pwede mangyari dun. Paano kung madapa ka pa habang umaakyat o habang pababa ka? Isa pa, natural na sa hiking ang mapagod at mabugbog ang pangangatawan. Makakasama yun sa sternum mo. Sobrang higpit mo naman. Alangan namang manatili ako sa loob ng bahay habang buhay. Hindi ko sinabi na bawal kang lumabas. Pwede ka pumunta sa mga ligtas na lugar at hindi dun sa sinasabi mong hiking na mataas ang chance na maaksidente ka. Hindi naman ako mga aksidente dun eh. Anong tawag mo dun sa nangyari sa'yo? Ibig mong sabihin dahil sa nangyari sa injury ko, wala na ako ibang pwedeng gawin, ganon? Basta, maliban lang sa mga outdoor activity tulad ng hiking, bawal. Huwag mo na akong ihatid, kaya ko ng sarili ko. Galit ka ba? Gusto mo matawa? Sabihin mo, anong lasa ng isda na gawa ni Liu Fei kanina? Masarap ba? Ayos naman.
Alam mo ba, dati hindi siya marunong magbati ng itlog at magbalat ng bawang. Nakakatawa ba? Oo, nakakatawa. Alam mo, natural sa tao ang matuto at magbago balang araw. Hanggat determinado silang magbago, lahat ng bagay posible. Ba't ngumiti ka? Narinig ko na kasi yun sa isa sa mga lecture mo. Ah. Teka, tanda mo pa ba si Xiaotang? Siyempre, yung batang niligtas ni Liu Fei. Nag-alala ang community staff na baka magkaroon siya ng trauma pagkatapos na nangyari sa kanya. Kaya dinala siya sa psychologist para isali sa art therapy. Dinadalo ko siya pag may oras ako. Naka-recover na siya tapos nakitaan ko pa ng talento sa painting. Kung wala kang gagawin sa darating na weekend, bisitahin natin siya. Gusto mo bang bisitahin ko si Xiaotang? O para matingnan ako ng psychiatrist? Pasensya na. Sensitive ako. Naintindihan naman kita. Pero yun talaga ang bala ko. Isa kang doktor. Alam kong alam mo na kapag may psychological issues, dapat lang na pumunta sa isang psychiatrist. Hindi ba nagmamalasakit ka sa mga pasyente na umiiwas sa problema? Ngayon, ikaw mismo ang nakakaranas nun. Di mo yun dapat baliwalain. Ayos lang ako. Wala akong problema. Makinig ka. Ang mga tulad mong doktor at mga pulis mas malaki ang tsansa na makaranas ng depression kumpara sa mga ordinaryong tao. Okay lang naman yun. Nasa tabi mo lang ako. Hindi ko kailangan yan. Sa tuwing sinasabi mo yan, lalo ko nakakaramdam na duwag ako at wala akong kwentang tao eh. Isa ang sinasabi ng lahat keso maliit lang na bagay yun at yun din ang gusto kong paniwalaan. Pero nung makita ko yung pasyente na may lung perforation, alam ko kung ano mismo ang dapat kong gawin sa kanya pero hindi ako nakagalaw nun. Alam mo kung bakit? Nung mga sandaling yun, tumatak sa isip ko yung itsura ng matandang lalaki na kinumbulsyon sa hospital bed. Nag-resign si Bao nang dahil doon. Ang mentor ko naman, wala na rin sa sarili niya dahil sa kasong yun. Sila mismo naguguluhan pero pilit pa rin akong pinapasaya. Sinamahan ako ni mentor sa OR, alam mo nangyari? Natakot ako tapos tumakbo ko. Napakaduwag ko, di ba? Wang Yangming, hindi lang ikaw ang nagdurusa ngayon. Pareho lang naman tayo ah. Pakiramdam ko wala akong silbi. Hindi ko nga alam kung makakapagtrabaho pa ako ng normal eh. Sa tuwing gumigising ako, ang bigat lagi ng loob ko, pero dapat pa rin magpatuloy sa buhay. Kailangan malampasan ang mga problema. Tama. Tama sinabi mo. Tuloy lang ang buhay at harapin ang problema. Kaya buti pa pabayaan mo na ako. Gaya ko itong mag-isa. Wang Yangming, itigil mo ang pagkukulong sa sarili mong mundo. Nag-aalala ang lahat at gusto ka nilang tulungan. Sa ginagawa mong yan, lalo Hindi mo nga alam pinagdadaanan ko! Habang nandun ka sa ICU nun, habang tinatahi ng surgeon ng puso mo, dahan-dahan nilang tinatay. Alam mo ba kung anong pakiramdam? Halos hindi ako makahinga. Bawat baon ng karayong parang yung puso ko tinatahi rin nila. Oo, ikaw nga may injury. Pero pakiramdam ko ako mamamatay. Ganun din kay Mr. Yang dahil muntik na namin siya mawala.
Ano bang problema? Mula nung dumating ka, hindi ka na makausap ng matino. Nag-away ba kayong dalawa ni Yang? Gusto ko muna mapag-isa. Kung may gumugulo sa isip mo, sabihin mo lang sa akin. Tungkol pa rin ba yan sa surgery? Matagal na yung nakalipas ah. Pwede ba? Tama na. Tigilan niyo na ako. Pwede ba yon? Napabayaan na lang kita basta? Manalamin ka nga. Parang di ka lalaki sa itsura mong yan. Pagod na pagod lang ako. Yun lang. Eh di sige. Kung hindi mo na kaya, mag-quit ka na. Mag-resign ka na lang. Laban mo na yung puting coat mo. At isoli mo sa ospital. Sige na, mag-quit ka na. Kapatid ba talaga kita? Hirap na nga ako. Di mo ba naintindihan? Ako pang hindi makaintindi? Paano ba gustong intindihin ka? Sa mata ng mga tao, isa kang anghel. Tagapagsalba. Sa mga mata mo, pasyente mo lang ang iniintindi mo. Pero sa mga mata ko, hindi ka bayani at hindi ka anghel. Ordinaryong tao ka lang. Kapatid na inaalala ko at inaalagaan araw-araw. Pero ako, ano ba ako sa'yo? Ha? Inintindi mo ba ako kahit minsan? May sakit ka? Oo, matagal na. Ba't di mo sinabi? Kailan ka ba nagka-oras makinig? Hello? Anong ginagawa mo? May itatanong sana ako sa'yo eh. Importante ba yan? Meron kasi akong hinihintay na tawag eh. Okay, sige, mamaya na lang. Araw-araw umuwi kang pagod o kaya inaantok na. Paano ko sasabihin sa'yo? Di ba kita inintindi? Hindi ako nakialam sa pagiging bayani mo. Hindi kita pinigilan sa pagliligtas ng buhay dahil alam kong responsibilidad mo yon. Pero may mga oras din na kailangan din kita. Excuse po, tabi. Pwede magtanong, saan ko po makikita si Dr. Wang Yangming? Sa room number 1 po. Yung mga nasa harap, tabi lang po. Pakiusap, makikiraan lang po. Magpapatulong sana ako sa'yo para makakuha ng appointment sa ospital. Pero umuwi ka nung gabing yon, napagod at di makausap. Hindi kita malapitan. At ayaw rin kitang istorbohin. Magdamag akong online nun para lang makakuha ng appointment. Nagpunta ako doon mismo pero nakita kitang busy. Akala ko dati matatag ako at malakas. Pero nung malaman ko may sakit ako, natakot ako. Nung araw na yun, ang hiling ko, tabihan at damayan mo ko. Bigyan ng kumpiyansa. Kailangan ko na ng isang tao na mapaghihingahan. Hello? Ate, tumawag ka ba? Busy kasi ako eh. Tumawag lang ako para tanungin ka kung sa bahay ka kakain mamayang gabi. Sorry, hindi ako libre mamaya. Okay, sige. Ingatan mo na lang ang sarili mo dyan. Pag may pagkakataon, magpahinga ka. Pero kung sa bahay ka kakain, sabihan mo lang ako, ah. Oo. May pasyente na ako. Babay na. Sige. Alam ko na hindi madali ang pagiging doktor. Binubuhos mo ang lahat ng lakas mo, pasensya at pangunawa sa lahat ng pasyente mo. Sa tuwing umuuwi ka,
Hindi ka na makagalaw sa sobrang pagod. Nadudurog ang puso ko. At bilang ate mo, ang tangi ko lang nagagawa, ang unawain ka at huwag kang istorbohin. Kaya nga sinisikap ko na gawin lahat ng gawain bahay. Kusa ko na nilalabhan ang marumi mong medyas. Dahil mahalaga ang kamay ng isang doktor, kailangan protektahan para sa trabaho mo. Handa ako magsakripisyo. Gusto ko lang maging mahusay kang doktor na walang inaalalang iba. Pero tingnan mong itsura mo ngayon. Nakakadismaya. Para kang hindi lalaki. Ang mahusay na doktor, hindi lang medical skills ang meron. Dapat marunong din siyang maging matibay at masigasig. Naguguluhan ka ngayon. Kailangan mo rin magpatingin sa doktor. Kung gusto mo nang sumuko, paano magkakakumpiyan sa mga pasyente mo? Ate, 2 pancake sa kadalawang itlog. Sige. Magnanakaw! Tulong! Harangan niyo siya! Tulong! Magnanakaw! Harangan niyo siya! Harangan niyo siya! Tigil! Pulis ako! Ninakaw po niya ang cellphone ko! Humarap ka! Yan po ang cellphone ko, ma'am. Sumama kayo sa station para sa statement. Sige po. Opo. Sumasakit ang dibdib ko. Na paano ka? Dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ambulansya, dali! Opo. Hindi ako makahinga. Hello? Emergency! Opo, may nahimatay pong lalaki. Hello, Gab. Nakita ko na ang suspect. May problema, dadalhin ko sa ospital. Officer, ma'am. Nanikip daw ang dibdib niya tapos biglang hinimatay. SVT yung pasyente. Hindi na Okay. kailangan ng amiodarone. Stable ang heart rate. Okay. May, yung ECG. Opo.
Officer Mang, tatawag lang ako ng cardiologist. Sige. Teka, sandali lang. Hoy! Wag! Tigil! Atras! Bitiwan mo siya! Papatayin ko siya! Sige! Ano ba? Huwag mong gawin yan! Tayo! Bitiwan mo siya! Hoy! Kriminal siya! Walang lalapit! Ayos ka lang ba? Dito kayo! Tigil! Tabi! Tabi! Ka lang! Dahan! Teka lang! Teka, ang bilis mo tumakbo. Hindi mo siya makaabutan, wag na. Saan ang hagdan? Hindi ka pa magaling, magpapakamatay ka ba? Meron siyang dalang armas. Pag may nangyari, kaya mo bang panagutan yon? Tumawag din si Dr. Josan sa mga pulis! Desk officer ka lang ngayon, wala ka na magagawa dito. Bitawan mo ako! Ayoko. Bitawan mo Tumigil ako! ka na! Di kita bibitawan! Anong ginagawa mo? Isa kang doktor. Hindi mo hahayaang mamatay ang mga pasyente mo. Alagad ako ng batas. Hindi ako papayag na makatakas ang kriminal sa harap ko. Kapag nagsalita ka pa, lumalabag ka sa tungkulin ko. Chow Yang! Nag-elevator ang suspect paakyat. Saan floor siya? Sumagot ka sa kanya! Hanggang 4th floor patas. May ward sa taas. Makinig kayo. Sigurin ang buong 4th floor. Mag-evacuate kayo kung kinakailangan. Yes, sir! Armado siya. Mag-iingat kayong lahat. Okay, ingat ka rin. Dito. Sige po. Ang dosage ng metformin dapat Excuse ay... me? Ano po yun? Pulis po ako. Makipagtulungan po kayo sa amin. Ah, sige. Huwag kayong lalabas dito. Ba't mo ako sinusundan? Nag-aalala ako eh. Trabaho ka na. Off na ako. Eh di uwi na. Kailangan kitang protektahan. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Mag-isa ka lang ngayon. Bilang doktor at staff ng ospital. Obligasyon kong tulungan ka sa paghanap. Dumistansya ka lang. Copy, sir. Nasa 6th floor suspect. Dito ako sa kabila. Sige. Huwag ka na makialam dito. Umuwi ka na. Hindi ako makikialam. May tungkulin ako ng pangalagaan ka at ilayo sa panganib. Pulis ako. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Hindi ako natatakot. Tandaan! Atras lang po muna kayo. Kailangan namin ng kooperasyon nyo. Sumunod na lang po kayo sa amin. Muna kayo. Dito lang po muna Hindi kayo. Pwede rito. Copy. May nararamdaman ka ba? Chest pain? Kung meron, sabihin mo sa akin agad. Yung cardiovascular mo hindi pa magaling. Makakasama sa puso mo at baga ang sobrang pagod. Makinig ka. Posibleng himatayin ka o baka mas malala pa. Ayos nga lang ako. Hinga malalim. Dapat bumaba ang heart rate mo. Nagtatrabaho ako. Ano ba? Oo, alam ko naman yun. Pero ang dami ng pulis dito. Hayaan mo silang maghanap. Marami ring doktor sa ospital. Pero tumutulong ka rin sa iba. Tungkulin mo yun para magligtas ng buhay. Yung ganong passion na nagpapasaya sa buhay. Sinabi mo yun, di ba? Tama. Sinabi ko yan. Nung marinig ko sa'yo yun, akala ko pareho tayo. Pero ngayon, di ka na tulad ng dati. Pasok na po kayo. Pakilakang Kailangan po pinto. ba? Opo. Ano bang problema? Pwede bang malaman? Pasensya na, basta sumunod na lang po kayo sa amin. Tigil!
Hoy, ikaw! Ibaba mo yan! Ngayon na! Hoy! Ilabas niya siya! Tara na! Kamusta? Ayos ka lang ba? May sugat ka. Nasaktan ka ba? Atras lang po, pakiusap. Wala po muna lalapit. Sige po, atras lang po. Atras lang po. Tapos na yung problema, nakasimangot ka pa rin. Alam niyo, nung lilabas ng suspect yung kutsilyo, naisip ko na magkakalap siyang napuno ng dugo at isusugod ulit dito. Balita ko nga, dumugo raw ang ilong mo dahil sa kaba eh. Ang daming pulis sa paligid. Pero ikaw lang ang nagka-injury. Bayani. Oh. Dagdag carbohydrates yan. Eto, kailangan mong kumain na marami. Pampakalma. Masyado na akong kalmado. Kay Liu Fei na lang. Busog na ako. Hoy, Liu Fei. Binayaran mo yung milk tea ko, di ba? 100, di ba? Ita-transfer ko na. Ako yung nagbayad sa'yo? Huwag ka mag-alala. Tama yung naalala ko. Yan, sent na. Dito naman kay Wang Yangming, isang beef noodle soup at isang mung bean smoothie. Tapos, nung nag-lunch tayo, meron din akong kulang. Babayaran ko na rin lahat ng utang ko. Total nun lahat ay 1,393.57. Check mo na. Okay na yun. Sinakto mo pa talaga. Kay Dr. Su naman ay... Teka, huwag ka na magkwenta. Wala kang utang. Ay, oo, wala nga. Hindi kita nautangan. Pero may utang kang 64 sa akin. Paano ako nagkautang? Saan galing yun? Okay. 2 taon nang lumipas. Hindi. Nung nakaraang taon lang, nilibre mo kaming lahat. Ikaw ang nagbayad. Kaya lang, humirit ka pa ng isang bote, pero lasing ka na. Kaya ako na nagbayad. Oo na, sige. Ay, napakakuripot mo talaga. 64 lang talagang nilista mo Huwag mo pa. na akong bayaran. Ibili mo na lang ang sarili mo ng kahit na ano. Paano? Ngayon bayad na ako sa inyong lahat. Wala na akong utang, ha? Makakapagpaalam na ako. Saan ka punta? Abroad. Mas maniniwala pa ako kung sa buwan. Seryoso ka ba? Mag-aaral ako sa abroad. Malamang seryoso ako. Umayos ka nga. Ano bang problema? Pinag-isipan ko talaga to na mabuti.
Pero gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat dun sa lamblig nung nakaraan. Bigla ako natauhan nun. Sa edad kong ito, hindi pwede masayang ang oras ko sa mga bagay na walang saysay. Dapat kong paghandaan ang hinaharap. Teka, ba't biglaan yata? May mga bagay na posible mawala sa'yo kapag pinag-isipan ng husto. Sa qualifications ko ngayon, wala akong mapapala kung mananatili ako rito. Kaya mag-aaral ako abroad. Hindi ka na babalik? Hindi ko pa masasagot yan ngayon. Tingnan natin. Pero kahit na sakaling bumalik ako, kayong tatlo, hindi nyo na ako makakasamang kumain dito sa iisang mesa. Bakit naman? Isipin nyo sigurado ako balang araw, pagbalik ko dito, pipila kayong tatlo sa harap ko para magbigay galang. Director Liu, talagang nagsikap ka. Mangarap ka dyan. Kalimutan nyo na yan, ha? Pero sa ngayon, ito nang huling hapunan natin na magkakasama. Cheers naman dyan, ha? O, dali na. Bawal ang paalam sa manlalakbay. Oh. Ba't tulala ka dyan? Batang tirador. Huwag mo akong masyado mamiss. Batang tirador. Paalam. Bakit mo ako sinusundan? Huwag mo na ako ihatid. Hindi kita ihahatid. Pinapapunta ako sa laboratory. Sa laboratory ka, di ba? Dito ka na. Oh, kaka-message lang. Di na raw nila ako kailangan. Babay na. Master, hatid na kita. Teka. Akin na yan. Jay, ayos lang. Master, may taxi coupons pala ako dito. Teka, i-book lang kita. Wait lang. Hindi ako magta-taxi. Tren ang sasakyan ko eh. Ayos nga yung tren. Mas eco-friendly. Di ka pa mata-traffic. Ano ba talagang gusto mo? Bigla ko naalala dapat pala akong bilhin sa supermarket eh. Diyan lang sa tapat. Tama na. Hindi ka ba marunong makinig? Alam ko na yung iniisip mo. Gusto mo lang akong makasama ng matagal. Para saan? Bakit ba ayaw mo akong umalis? Ha? Huwag ka mag-alala. Pagbalik ko dito bilang hospital director, hindi ko kakalimutan ng mga kaibigan ko. Ha? Ipopromote kita bilang deputy director. Yun lang ang katapat ng Lamley. Ba't ganun lang? Deputy director lang? Makontento ka. Sige na. Bitaw na. Tago mo to. Pag namimiss mo ako, tingnan mo ang pogi kong picture.